Bago tayo magpatuloy, shoutout muna kay Redop Farlight at Divine Cuentas. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. Kabanata 1271. Darling, sigaw ni Mandy, hindi sinasadya na lumingon. Ngumiti si Harvey at tinitigan siya. Ang pinakamalaking kadahilanan na dumating siya sa araw na iyon ay ang samahan si Mandy. Wala siyang interes sa mga upstarts ng pagtitipon sa merkado ng real estate dito. Sa paningin ni Harvey, sila ay mga bata lamang na naglalaro. Wala silang halaga, di nagtagal, isang pangkat ng mga tao ang dumating sa ikatlong palapag ng hotel. Ito ay isang kwarto na nakapag-iisa, at ang mga nag-utos lamang ng kwarto mula sa ilang buwan na ang nakakaraan ay nagkaroon ng pagkakataon na may reserba ito para sa kanilang sarili. Marami ang naruroon sa araw na ito, kabilang sa mga ito ay mas mataas na pinuno ng mga malalaking kumpanya ng real estate, at mga may-ari ng mga maliliit na kumpanya ng real estate, mga salesperson. Ligtas na sabihin, kalahati ng merkado ng real estate ng Buckwood ay narito. Kung ang lahat ng mga ito ay nagdaos ng isang pulong dito, maaari pa rin nilang direktang maapektuhan ang merkado ng real estate ng Buckwood sa araw pagkatapos. Nang makita nila ang pagdating ni Mandy, lahat sila ay hindi sinasadya na tumayo. Walang ibang paraan. Ang Regency Enterprise ay ang nag-iisang mataas na katayuan sa merkado ng real estate ng Buckwood. Ito ang dahilan kung bakit ang Jeans ng Murdoch at ang Morgan Financial Group, pati na rin ang iba pang mga powerhouse, ay nais ang Regency Enterprise bilang kanilang sarili. Tulad ng mga pagtaas ng merkado ng real estate na tumitig kay Mandy, ang kanilang mga mata ay kumislap ng lubos na may paghanga. Ang babaeng ito ay may hitsura at katawan ng isang diyosa. Mas mahalaga, ang kanyang mga salita ay may malaking timbang sa merkado ng real estate ng Buckwood. Ang bawat naruroon ay nakasalalay sa Regency Enterprise upang mabuhay. Kailangang humanga sila sa tanging hitsura ng babaeng ito. Ang ilan sa kanila ay kahit na manipis na hinabol si Mandy. Kung ginawa nila, hindi na nila kakailanganin ang iba pa sa kanilang buhay. Pinakawala ni Harvey ang isang nakaginhawa ng ngiti nang makita niya na si Mandy ay nakakapit sa kanyang sarili habang binabati siya ng buong pulutong. Alam niya na nahihirapan si Mandy kamakailan. Gayunpaman, pagkatapos makaranas ng gayong mga paghihirap, malinaw na lumago si Mandy at mas naging matalino kaysa sa dati. Naniniwala si Harvey na kung magpapatuloy ito, makakapagtatag si Mandy ng isang mayamang pamilya kahit na wala siyang pagsuporta sa kanya. Kapag nangyari iyon, ihahayag niya ang kanyang pagkakakilanlan. Tila hindi ito magtatagal bago ito maging katotohanan. Walang balak si Harvey na basahin ang kanyang limelight, kaya't naghahanap siya ng isang random na upuan para sa kanyang sarili. Ngunit sa kabila ng kanyang pagnanais na manatiling maingat at hindi mapapansin, may tumanggi na palayain siya sa kawit. Isang lalaking may edad ang biglang lumapit kay Harvey at sinukat siya ng isang naguguluhan na mukha. Kilala kita, ikaw ay kay CEO Mandy Zimmer na live-in na asawa. Narinig ko na ang Regency Enterprise ay nasa gilid ng pagkalugi mga ilang araw na ang nakakaraan, lahat dahil sa iyo. Ang mga taong katulad mo ay nang ahas pa ring dumalo sa isang pagtitipon sa antas na ito kasama si CEO Zimmer. Hindi ka ba nahihiya? Sa sandaling ito, ang atensyon ng lahat ay lumipat patungo sa kay Harvey. Sa paningin ng lahat na naruroon, si Mandy ay isang diyosa na maaaring respetuhin. Gayunpaman, isang tao ang talagang itinuro na si Harvey ay kanyang live-in na asawa. Agad-agad, napuno sila ng galit at kasuklam-suklam, at mukhang parang nilamon nila ang isang bagay na labis na mapait. Kung hindi dahil sa kay Mandy, ang ilan ay handa na bigyan si Harvey ng isang mahusay na pagkatalo. Narinig ko na si Harvey talaga ang driver para sa Sky Corporation. Dapat ay sinibak na siya. Bihirang makita ang isang tao na walang silbi sa kanya. Maghanap ng trabaho kung wala kang makita. Bakit ka maghanap ng pagkain dito sa halip na aktwal na trabaho? Bumantong hininga. Marami ang nakatitig kay Harvey na hindi masiraan ng loob, na parang hindi siya nabigo upang matugunan ang kanilang mga inaasahan. Paano ikinasal ang CEO Zimmer sa gayong marumi?
Ito ay isang pag-aaksaya ng regalo ng Diyos. Pagkatapos lamang, may isang tao na pinakawala ng isang tawa. Paano ito? May bakante sa aking lugar ng trabaho, ito ay mag-install ng mga tiles sa sahig. Gagawa ka ng daan-daang dolyar sa isang buwan. Maaari ko ring doblehin ang iyong sweldo para sa kay CEO Zimmer. Sa ilalim ng isang kondisyon, kailangan mong makipaghiwalay sa kay CEO Zimmer. Itigil ang pag-aaksaya ng pinakamahusay na mga taon ng kanyang buhay. Naturally, ang taong nagbukas ng kanyang bibig ay humahanga kay Mandy ng matagal. Ngunit habang ikinasal na si Mandy, wala siyang pagkakataon. Walang mas mahusay na dahilan upang pilitin si Harvey. Sa kanyang mga salita, ang iba pang mga upstarts ng merkado ng real estate ay nagsuot ng malalim na hitsura. Ang aming pag-aari sa tirahan ay nangangailangan rin ng isang janitor. Pag-isipan mo, kailangan din namin ng isang kargador dito. Hindi na makatiis si Mandy na makinig pa sa kanila. Agad niyang binuksan ang kanyang bibig at bumulalas lahat. Ito ang aking ideya na dalhin ang aking asawa sa pagtitipon. Nais kong makakuha siya ng bagong kaalaman tungkol sa merkado ng real estate sa pamamagitan ng pagpunta rito. Dahil ang lahat dito ay nasa parehong linya ng negosyo, inaasahan kong wala sa inyo ang masyadong bias laban sa aking asawa. Biased, CEO Zimmer, naaawa lang kami sa iyo. Anong uri ng gamot ang pinapakain sa iyo ng taong ito? Hindi mo ba alam na nakalaan ka upang mabuhay ng isang kahabag-habag na buhay sa kanya? May nagsabi na may awa. Sige, huwag na nating pag-usapan ito. Lahat tayo ay natipon dito upang talakayin ang hinaharap ng merkado ng real estate ng Buckwood. Hindi na kailangang gumawa ang lahat na hindi komportable dito. Namamagitan si Zach sa sandaling ito upang baguhin ang paksa. Sapat na ang nakita niya, di nagtagal, kumaway siya kay Mandy na umupo sa tabi niya. Hindi siya pinansin ni Mandy, at umupo kasama si Harvey. Ang paningin ay pinukaw ang galit ng maraming mga lalaki na naruroon. Si Dexter Hall, na nasa parehong industriya bilang Zach, ay nagbigay ng isang malabong ngiti. Ginoong Braff, parang hindi ka kaakit-akit sa lahat. Hindi mo ba pinayagan ang babaeng ito ngayong gabi upang maangkin siya bilang iyo? Ang nangyari, nakakapit pa rin siya at in love sa kanyang live-in na asawa. Hindi ka nanindigan. Sa mga sinabi ni Dexter, sumagot si Zach ng malamig, ano ang alam mo? Parehas lang tayong mga karakter ngayong gabi. Maaari pa rin siyang kumilos ng medyo mayabang sa ngayon, ngunit natatakot ako na hindi siya magkakaroon ng oras upang umiyak kapag dumating ang pangunahing karakter. Mabuti na rin na dumating ang kanyang asawa. Ito ay magiging mas kawili-wiling laruan sa kanya sa harap niya mamaya. Sa sandaling ito, isang magandang babae ang nakaupo sa tabi ni Harvey. Ang kanyang hitsura at aura ay hindi mas mababa sa kay Mandy. Ang kanyang mga mata ay nagbigay ng isang magandang tingin, at isang simpleng hitsura ay sapat na upang mawala ang hindi mabilang na mga lalaki sa kanilang mga kaluluwa. Gayunpaman, hindi siya mapanghusga, sa kabaligtaran, siya ay parehong marangal at mapagbigay. Dahil sa kanyang pagkatao, nagkaroon ng isang malinaw na kaibahan sa pagitan niya at ng kanyang hitsura, nakahawig ng isang ginang. Ito ang dahilan kung bakit nakakuha siya ng labis na atensyon mula sa iba. Bago pumasok si Mandy sa party, nasa pagtanggap siya ng pansin ng lahat. Nang makita siyang nakaupo sa tabi ni Harvey, ang lahat ng tingin ay lumipat sa kanya muli. Ang bawat isa sa kanila ay binibigyang pansin si Harvey. Ito ay sapat na masama kapag ito ay si Mandy lamang. Ngayon, isa pang Diyosa ang nakaupo sa tabi niya. Ano ang nangyayari? Nakatitig si Tase John kay Harvey, nag-aaral sa kanya, at ganap na nabigla. Siya ay mula sa Johns ng Golden Sands, na kung saan ay isa sa 10 nangungunang mga pamilya na may marka. Inanyayahan din siyang dumalo sa pagtitipon sa araw na iyon. Ang lahat ng mga kalalakihan ay nabihag sa pamamagitan lamang ng paningin sa kanya, at iyon ay inisin siya ng walang katapusan, gayunpaman, hindi man lang siya tinitingnan ni Harvey. Ilang araw lamang mula nang dumating si Tasa sa Buckwood, ngunit sa maikling panahon na narito siya, alam niya ang lahat tungkol sa kasawian ni Harvey. Siya ay naging pinakamalaking balita ni Buckwood kamakailan, pagkatapos ng lahat.
Ibinigay niya kay Harvey ang isang name card at sinabi, Mr. York, ang aming kumpanya ay naitatag na. Kailangan namin ng maraming lakas ng tao ngayon. Kung hindi mo iniisip, maaari mong isaalang-alang ang pagpunta rito para sa trabaho. Kami ay isang bagong itinatag na kumpanya ng real estate. Hindi maganda ang bayad sa ngayon, ngunit medyo malaki ang puwang. Walang kamalayan mula sa hindi kilalang kagandahang ito, ngumiti si Harvey at kinuha ang name card na ibinigay niya sa kanya. Sige, salamat. Sisiguraduhin kong tumawag kung kinakailangan. Ang paningin ay gumawa kay Mandy, na nakaupo mula sa kabilang panig, kumukulo na may paninibugho. Ang kanyang sariling asawa ay tulad na nito, gayunpaman mayroon pa ring mga walang kabuluhang kababaihan na nagpapalusot sa kanya. Malinaw na hindi lang siya ordinaryong tao. Ang pag-iisip ay sumabog sa isip ni Mandy para sa isang segundo. Dahil nakaupo si Harvey kasama ang dalawang magagandang babae sa tabi niya, ang lahat ng iba pang mga kababaihan ay nagsimulang umupo sa paligid niya ng paisa-isa. Di nagtagal, ang buong lamesa ay napuno ng mga kababaihan, lahat maliban kay Harvey. Habang ang ilan sa mga babaeng ito ay nagtataglay ng mga ordinaryong hitsura, maganda pa rin silang tingnan. Kasama sina Mandy at Tasa, ang lamesa ay puno ng mga nakamamanghang kababaihan na nakikipagkompetensya para sa kagandahan. Ang mga mata ng mga kalalakihan ay napuno ng paghanga, na ituro kung saan sila ay nasa gilid ng luha kapag nasa paningin. Sa sandaling ito, ang mga saloobin ng kababaihan ay hindi maintindihan. Gayunpaman, lahat sila ay medyo nakaka-curious tungkol kay Harvey. Matapos umupo, hindi nila pinansin ang kanilang pagkain at nagsimulang maging tsismosa. Ginoo York, nais kong makahanap din ng live-in na asawa. Sa anumang pagkakataon, mayroon ka bang isang bata at gwapong kaibigan na maaari mong irerekomenda sa akin? Isang babaeng nasa gitnang edad, ang kanyang lipstick na halos maabot ang kanyang leeg, nagtanong ng mahiyain. Pinigilan ni Harvey ang kanyang pag-uudyok na itapon at sumagot ng mahinahon, Miss, hindi ako nagmamay-ari ng isang brothel na lalaki. Maaaring kailanganin mong magtanong sa ibang tao tungkol dito. May ibang ngumiti at nagsimulang mangulol kay Mandy. Oh, CEO Zimmer. Ang iyong pinananatiling asawa ay sobrang masunurin. Paano mo siya tinuruan na kumilos ng ganito? Oo, dapat mong ipakita sa amin ang ilang mga trick. Ang isa sa aking bahay ay palaging nakasarado. Mas maganda ang hitsura mo. Para sa mga matagumpay na kababaihan na ito, ang paghahanap ng isang pinananatiling lalaki ay isang madaling pag-asa. Sa kanilang paningin, si Harvey ay pinananatiling lalaki ni Mandy. Pinakawalan ni Mandy ang isang malaking buntong hininga. Pakiramdam niya ay walang paraan para maipaliwanag niya ang kanyang paraan sa isang sitwasyong tulad nito. Nang mapansin niya ang walang malasakit na ekspresyon ni Harvey, nagbuntong hininga siya. Tama, lahat, hindi ba ay narito na sa party ngayong gabi? Bakit hindi pa ito nagsisimula? Mayroon bang ilang uri ng pangunahing figure na darating pa? Sinubukan sila ni Mandy na baguhin ang paksa. CEO Zimmer, mayroong isang bagay na hindi mo alam. Wala pa rito ang bida ng gabing ito. Nagyelo si Mandy sa pagtataka. Bida, hindi niya maiwasang suriin ang kanyang paligid. Mayroong higit sa kalahati ng mga upstart ng Buckwood sa merkado ng real estate, at isang dosina sa kanila ay maliit at pangunahing pinuno ng sistema ng pabahay ng Buckwood. Sa lahat ng mga makapangyarihang figure na ito, anong uri ng bida ang hinihintay nilang lahat? Darating ba ang first in command ng sistema ng pabahay ng Buckwood? Bulong ni Mandy. Hindi. Kahit na ginawa niya, hindi niya maaaring hawakan ang entablado bilang bida ngayong gabi. Ang pangunahing karakter ngayong gabi ay walang iba kundi si Mr. Eddie ng Morgan Financial Group. Mula sa Empire of the Suns That Never Set, malinaw na nabigla si Mandy matapos marinig ang pangalan ng Morgan Financial Group. Maraming salamat sa lahat ng sumusubaybay. Please subscribe and follow my YouTube and Facebook channel, Filipino Novel. Maraming salamat po. Malinaw na naalala ni Mandy ang nangyari sa resort dati. Pinahigpit ni Harvey ang kanyang mga mata,
ang paglubog ng pakiramdam na may masamang mangyayari. Ang Morgan Financial Group ay naging napakamaingat kamakailan, at wala nang nagawa sa linya. Dahil dito, hindi nag-abala si Harvey na bayaran ang mga ito. Ngunit ngayong gabi, si Eddie ay ginawang pangunahing karakter ng party. Kawili-wili, CEO Zimmer, ito ang hindi mo alam. Ang Morgan Financial Group ay itinayo sa The Empire of the Sun that never set sa industriya ng real estate. Mayroon silang mga pag-aari sa Hong Kong at Las Vegas, at lahat sila ay ibinebenta tulad ng mga mainit na cakes. Ang Morgan Financial Group ay nagpakita ng interes sa isang piraso ng lupain ng Buckwood. Handa silang simulan ng pag-unlad dito. Kung talagang isinasagawa nila ang kanilang mga plano, kung gayon ang lahat sa atin ay maaaring kailanganin na kumapit sa Morgan Financial Group upang mabuhay. Sino pa ang karapat-dapat sa pamagat ng pangunahing karakter ngayong gabi maliban sa kinatawan ng kumpanya? Ang mga taong tulad namin ay kailangang sumuso hanggang sa Morgan Financial Group, kahit na sila ay isang dayuhang kumpanya. May isang taong sumanya sa kay Mandy upang tumingin sa kay Zack at Dexter kasama ang iba pa, na nagpapahiwatig na kahit na ang mga taong ito ay kailangang lumuhod sa harap ng Morgan Financial Group. Kahit na ang kanilang mga salita ay lubos na labis, ito ay ang katotohanan. Sa mundo ng negosyo, karaniwang mga dayuhang kumpanya na nagkaroon ng higit na kalamangan kumpara sa mga lokal na kumpanya. Para sa isa, mayroon silang malakas na kapital. Isa pang bagay ay, karaniwang mayroon silang mga pasaporte ng diplomatiko. Ang mga ordinaryong tanggapan ng gobyerno ay hindi nang ahas na magdulot sa kanila ng anumang problema. Tulad nito, madali para sa mga dayuhang kumpanya na makakuha ng itaas na kamay sa merkado, kumpara sa mga lokal na kumpanya. Ang mga opisyal ng gobyerno ng mga lokal na negosyo ay kailangang magalang kapag nahaharap sa mga kinatawan ng mga dayuhang kumpanya. Hindi nagtagal, ang mga yapak ay tumunog mula sa pasukan. Sa sandaling ito, halos lahat ay walang malay na tumayo. Maging si Zack, ang taong kasalukuyang may hawak na pinakamataas na posisyon ng sistema ng pabahay, ay nakangiti habang naglalakad siya. At pagkatapos, isang 6 na talampakan ang taas na lalaki na may halo-halong lahi ang pumasok. Nagsuot siya ng isang pasadyang angkop na damit at dinala ang kanyang sarili tulad ng isang matikas na ginoo. Ang isang badge ay nakapin sa kanyang dibdib, na naglalaman ng simbolo ng kung ano ang tila kanyang family crest. Isa siya sa tinatawag na mga maharlika mula sa The Empire of the Sun that never set. Isang napakarilag na babae ang tumayo sa tabi niya, nakamamanghang mula sa bawat anggulo. Siya sa halip ay matangkad, at ang kanyang magandang mukha ay ganap na plastic. Hindi siya naiiba sa isang modelo ng kotse ng lahi. Ginoo Eddie, isang karangalan na pumunta ka rito. Naghihintay sa iyo ang lahat. Ulalas ni Zack, habang papalapit kay Eddie. Mahinahon na sumagot si Eddie, hindi na kailangang maging formal. Huwag na mag-atubiling gumawa ng anuman. Hindi sinasadya ni Zack ang kanyang tingin sa babae bukod kay Eddie at tinanong, Mr. Eddie, maaari ko bang tanungin kung sino ito? Oo, isang babae lang na nakilala ko kamakailan. Si Eddie ay nagsalita ng walang pasubali, at ang kanyang mukha ay nagpakita ng kawalang interes. Siya ay may halong lahi, at dinala ang aura ng isang tao ng Morgan Financial Group. Sa bawat solong araw, maraming mga walang kabuluhang kababaihan ang tumatalon sa kanyang mga bisig ng hindi nabigo. Natulog siya kasama ang babaeng ito, ngunit ang katotohanan ng bagay na ito, hindi niya maalala ang kanyang pangalan. Sa huli, hindi ito ang bagay na mahalaga para kay Eddie. Papalitan niya siya ng ilang araw lang, ang mga babaeng katulad niya ay marami, kaya hindi gaanong nagmamalasakit si Eddie. Tinitigan siya ni Dexter, at nagulat at nag-iba ang kulay ng kanyang mukha. Hindi ba ito ang kamakailan lamang natanyag sa internet, si Tracy Flores? Kabanata 1275. Ano, si Tracy Flores siya. Ang pagbanggit ng pangalang ito ay nagpaalala sa maraming mga kalalakihan na naruroon. Si Tracy ay isang kilalang mananayaw na nakakuha ng katanyagan sa isang online platform sa nakaraang ilang buwan. Matapos ang kanyang pagkuha sa katanyagan,
sinabi na nakatanggap siya ng maraming mga alok sa advertising. Siya ay itinuturing na isang tao na maraming mga taong nagnanais, ngunit sa huli ay hindi mapag-aalinlangan. Ngunit ang isang tulad niya ay talagang sumunod kay Eddie, at hindi man lang niya iniistorbo ang pag-alam sa kanyang pangalan. Pinakita nila ang mga tingin ng paghanga, paninibugho, at poot kay Eddie. Ang mukha ni Tracy ay naging malamig na yelo nang makita niya na may ilang nakakilala sa kanya. Parang may dala siya na walang pagmamahal sa mga dayuhan. Lumapit si Dexter kay Eddie para sa masigasig na pagkakamay. Naaalala mo pa ba ako, Mr. Eddie? Nagkita na tayo dati. Ako ang humawak sa mga kredensyal ng iyong kumpanya. Ginoong Ho, syempre naaalala ko. Mangyaring dumaan ka sa pamamagitan ng punong himpilan ng Morgan Financial Group para sa tiyak kapag mayroon kang oras, sinabi ni Eddie. Sinabi lamang ni Eddie na sa labas ng pangunahing kagandahang loob, ngunit sapat na upang ipadala si Dexter na tumatalon sa kaguluhan. Narinig niyo ba lahat iyon? Naaalala ako ni Ginoong Eddie, at inanyayahan niya ako ng tsaa. Ginoo Eddie, mangyaring pumunta sa aming bagong distrito sa Buckwood kung nagpaplano kang mumuhunan sa mga bagong proyekto. Bilang isang empleyado ng gobyerno, sisiguraduhin kong maglingkod sa iyo ng maayos. Ipinakita ni Dexter kay Eddie ang labis na pagkahilig at mabuting pakikitungo. Upang mailagay ito ng malinaw, sinusubukan lamang niyang makakuha ng pabor mula sa kay Eddie para sa kanyang sariling pakinabang. Ang pakikipagtulungan sa isang dayuhang kumpanya tulad ng Morgan Financial Group ay magiging isang mahusay na tagumpay. Kung si Dexter ay maaaring makakuha ng isang pamumuhunan mula sa kanila, makakakuha siya ng isang magandang kinabukasan. Kung ang pagkakataon ay tumama, hindi sumagot si Eddie. Oh, tama, Ginoong Eddie, narinig ko na ang Morgan Financial Group ay malapit nang bumuo ng isang bagong distrito. Siguro kung mayroon ka ng anumang mga supplier. May nagtanong ng walang takot. Tumawa si Eddie. Hindi kami kulang sa mga supplier, ngunit maaaring kailanganin ng aming site ang ilang higit pang mga bantay na aso sa paligid. Sapat na ba tayo, kung gayon? Woof, woof, woof. May nagsimulang tumahol tulad ng isang aso. Kung nangangahulugang maaari silang kumapit kay Eddie, sila ay mabiyayaan sa pagiging isang aso. Pagkatapos ng lahat, siya ay isang kilalang dayuhan. Ang maging aso niya lamang ay isang karangalan. Pinanood ni Mandy ang mga upstarts na pagsuso hanggang kay Eddie, at naiinis sa loob niya. Kung alam lang niya na ang pagtitipon ay magiging ganito, hindi na siya sana pumunta. Naglakad pa si Eddie sa loob at nag-scan sa kanyang paligid. Ang kanyang tingin pagkatapos ay sa wakas ay nakarating sa kay Zach. Oo. Narito ba si Mandy Zimmer mula sa Regency Enterprise? Nang binigkas ang mga salitang ito, alam ni Zach na nagsimula na ang palabas. Tumawa siya at sumagot, Mr. Eddie, ikaw ang nag-host ng pagtitipon ngayong gabi. Aling tao na nagtatrabaho sa merkado ng real estate ng Buckwood ang nang-ahas na hindi pupunta? Habang nagsalita si Zach, ang kanyang mga mata ay lumusot kay Mandy. CEO Zimmer, hinahanap ka ni Mr. Eddie. Bakit hindi ka lumapit at batiin siya? Ang paningin ni Eddie ay casual na lumipat kay Mandy. Nang makita niya ang kanyang magandang figure, na puno ng libog ang kabuuan ng kanyang katawan. Sa una, ang pakay niya ay ang Regency Enterprise lamang. Ngayon na alam niya kung ano ang hitsura ni Mandy, nagpasya siyang magkakaroon siya ng parehong kumpanya at kanya. Ito ay isang magandang pagkakataon para sa iyo, CEO Zimmer. Tiyak na makakuha ka sa isang magandang kita kung maglingkod ka sa Morgan Financial Group. Oo, sige at batiin si Mr. Eddie. Hindi rin kami binigyan ng pagkakataon na makipag-usap sa kanya. Ang mga kababaihan sa paligid ni Mandy ay nagsimulang mag-agaw, iginiit na lumipat siya.